Pakinggan po natin itong mga pahayag ng mga atat sa impeachment ni VP Sara Duterte. Yung mga gigil na ma-impeach si VP Sara Duterte. Tapos pagdating sa dulo, bigo din naman at iyak din naman itong mga to. Pakinggan po natin yung mga pahayag nila ni Dilima, Untiveros, si Brosas, si Manuel, at saka si Franz Castro. Pakinggan po natin, ito yung mga taong atat po talaga na matanggal si VP Sara Duterte sa pagka-vice presidente. Pero pagdating sa dulo, iyak tong mga to, sigurado mga kabayan. Iyak tong mga to, bigo po pagdating sa dulo tong mga to. Kaya pakinggan muna natin yung mga pahayag nila at bigyan po natin ng reaksyon. Kasi sigurado, kinakabahan na itong mga to eh. Kinakabahan na po talaga ito na ma-dismiss na po talaga ang impeachment laban ni VP Sara Duterte. Pakinggan natin yung mga pahayag nila, tapos talagang bigyan na po natin ng reaction o komento. Tingnan po natin kung ano po ang mga sasabihin to ng mga to. Hindi po yun katanggap-tanggap kasi nga ang sabi nga natin, kailangan immediately or agad-agad magkaroon ng impeachment court. Ang ating panawagan sa Senado, litisin si Sara ngayon na. Nakakabahala na ang paulit-ulit na antala sa proseso ng impeachment trial. Sobra-sobra na ang paghihintay ng mga Pilipino. Kasi kami, kung we decide to be really in the minority, and it's going to be really yung tunay na minority na magiging fiscalizer, but yung constructive fiscalizer, constructive minority, but certainly not obstructionist. Yung Duterte bloc, ang expectation natin dyan, baka obstructionist sila. Ang proseso ng impeachment laban kay pangalawang Pangulong Sara Duterte ay umabot na sa isang critical na yugto. Sobrang nakakahiya bilang isang Pilipino na may ganito tayong mga senador na nag-a-attempt na i-dismiss na lang ang impeachment, yung articles of impeachment na nakarating sa kanila. Ngayon lang ako nakakita ng bola na dinidribble ng 4 na buwan. Kahit naman sa basketball may shot clock. Convening as an impeachment court and commencing trial is expressly mandated by the Constitution. And the Filipino people are waiting. Ayan na naman tayo eh. Dinadama na naman yung taong bayan eh. Sila yung atat na maalis si VP Sara Duterte sa pagka-vice presidente. Tapos dinadamay pa yung mga taong bayan. Taong bayan pa yung dinadala nila. Itong grupo na tila ni Dilima, oh, yung mga dilawan nito mga kababayan. Yan oh. Sila yung mga grupo dahil sa 2028 presidential election, nagpapalakas na po ito sila. Kaya si VP Sara po Duterte ang tinik po nila, kaya gusto nila pong maalis sa daan nila. Kaya pinapa-impeach sila at gigil sila na maalis si VP Sara Duterte sa pagka-vice presidente at hindi na po makakatakbo sa 2028 presidential election dahil alam po nila na hindi po sila mananalo kapag si VP Sara Duterte ang makakalaban nila. Kaya ngayon pa lang, gusto nilang mapaalis si VP Sara Duterte at ma-impeach para hindi na makakatakbo. Dahil alam po nila hindi po talaga sila mananalo. Hindi sila mananalo kay VP Sara Duterte. Alam po nila na si VP Sara Duterte po ay talagang mahigpit nilang makakalaban kapag hindi po nila ma-impeach. Pero alam po natin, bigo po pagdating sa dulo tong mga to. Sila ni Dilima ito, silang gigil na gigil. Si Untiveros, dahil silang grupo na yan, gusto nilang mamuno ulit sa bansa natin. Dahil gusto nila sila ulit ang nandyan sa mga matataas na posisyon. Kaya gusto nila magkakaroon na naman ng Pangulo ang grupo nila. Si VP Sara Duterte po ang pader at ang tinik nila. Kaya gusto nilang gibain si VP Sara Duterte pero magkamali po sila. Bigo po silang mangyayari yan. Mabibigo po sila. Iyak po pagdating sa dulo itong mga to. Kaya ngayon pa lang kinakabahan na to eh. Kaya pinipilit na po nila na maumpisahan na po yung impeachment. Kaso po, ngayon, mukhang madidismiss na po ang impeachment. Kaya manggagalaitin na po itong mga to, sigurado po. Dahil sila po talaga yung gigil, atat na ma-impeach po si VP Sara Duterte. Yung grupo na to, si Dilima, sila ni Castro, ni Brusas, si Manuel, si Untiveros, sino pa bang mga kasama nila, marami yan sila dyan. Marami po silang grupo na gustong papabagsak. Marami po sila. Kaya gusto po nila dito na mapaalis si VP Sara Duterte dahil si VP Sara Duterte po talaga ay hindi po nila matatalo kung si VP Sara Duterte ang makakaharap nila sa 2028 presidential election. Kaya mga yan, gigil na gigil po talaga itong grupo na to. Kasi sinabi na po ni Hontiveros dati na nagpapalakas na po sila para sa 2028 presidential election at pinapalakas pa po. Kaya ito, nakikita nila na wala silang panalo kapag si VP Sara Duterte ang makakalaban nila o makakatapat nila sa 2028. Kaya ngayon, gusto talaga nilang ma-impeach. Kaya ito ngayon, kinakabahan na sila dahil kung hindi matuloy ang impeachment, sigurado makakatakbo si VP Sara Duterte sa 2028 presidential election. Gagawa ng paraan itong mga to yung paano talaga nila mapaalis si VP Sara Duterte.
gagawa ng paraan ito paano nila masiraan si VP Sara Duterte. Dahil gusto nga po nila na sila ang malakas pagdating sa eleksyon, sa susunod na presidential election. Dahil grupo po talaga nila. Gagawa ng grupo to at saka baka si talaga si Ontiveros ang tatakbo diyan bilang pangulo kung ayaw po ni Lini. Dahil yung Dilawan at saka Pinklawan, isa lang po yan. Isa lang pong grupo yan. Kunyari lang ibang kulay yan, pero isa lang po yan. Magkakampi po ang mga yan. Magkakampi po ang mga yan. Pero ewan ko lang si Lini Robredo kung tatakbo yon. Pero si Risa mukhang tatakbo talaga ito kung hindi tatakbo si Lini. Yan mo si Dilima. Kinakabahan na ito. Baka pagka si VP Sara Duterte ulit ang magiging pangulo, baka makulong ulit Kaya talagang gigil na matanggal si VP Sara Duterte. Isa na to si Brusas, si Manuel. Grabe itong mga to. Ito yung mga to na hindi na nanalo kaya gigil na gigil. Gigil na gigil sila mampisa ng impeachment dahil pagdating sa July, wala na itong mga to Tanggal na itong mga tong dalawa na to dahil hindi po ito nananalong dalawa na ito. Hindi po nananalo. Kaya ito gigil na gigil Gigil na gigil sila. Yung sila sabi nila na kagustuhan ng taong bayan, hindi po totoo yan. Gawa-gawa nila yan. Ginagamit nilang taong bayan o taong bayan daw ang may kagustuhan na ma-impeach si VP Sara Duterte at malaman daw ang katotohanan. Dinadamay pa nila ang mga taong bayan. Sila yung may mga pansariling interes, mga kababayan, di ba? Sila yung mga pansariling interes. Yung mga grupo nila. Si Manuel, si Brusas, si Franz Castro. Ang umpisa ng impeachment na yan kay Franz Castro Si Franz Castro po yung nagpapaimbestiga dyan sa kay VP Sara Duterte yung pundo niya sa DepEd. Siya po at nagkakampi-kampihan na po lahat. Ito si Risa Ontiveros, talagang may balak po ito na tumakbo sa 2028 presidential election. Sinabi na po niya na open po siya at hindi po sarado na pwede siyang tumakbo bilang pangulo sa 2028 presidential election. Malamang siya po talagang tatakbo kung hindi po tatakbo si Lini. Dalawa lang yan sila dyan. Lini o kaya siya. Pero malamang baka siya ang tatakbo. Baka hindi tatakbo si Lini, siya ang tatakbo. Kaya talagang sila na ngayon, nagpapalakas na. Pero mabibigo lang po sila. Mabibigo po. Kaya kinakabahan na itong mga to. Dahil malapit na po madismiss ang impeachment laban kay VP Sara Duterte. Malapit na po. Kunting tiis na lang po. Madidismiss na po yan. At anong gagawin to ng mga to? Ngaw-ngaw naman ito ng ngaw-ngaw. Sigurado, mapapreskon itong mga to. Tapos magangaw-ngaw na naman yung mga grupo na yan. Sigurado yan mga kababayan. At grabe itong mga to. Pati taong bayan dinadamay sa mga pansariling interest nila lamang. Pansariling interest lang. Tapos pagdating nila dyan, sasabihin nila na pinakamaraming gusto daw na ma-impeach si VP Sara Duterte. Uy! Pinakamarami daw ang may gusto na ma-impeach si VP Sara Duterte. Naitanong nyo ba sa mga taong bayan yan? Itinanong nyo ba isa-isa sa taong bayan? Ito, mga na to. Grabing gigil na itong mga to. Sobrang gigil itong mga to kay VP Sara Duterte. Lalo-lalo na, hindi na nanalo itong mga to. Hindi na nanalo. Ito, pagka senador si Brusas, hindi yan nanalo. Kulilat yan. Kaya yan, atat na atat na yan. Yan, si Manuel. Si Manuel, hindi umubra kay Pangulong Rodrigo Duterte yan doon sa investigasyon Butata yan. Lalo na to. Sila Dilima, yung grupo na yan Yan. Sayang lang yung buto ko dati nito Binubuto ko dati itong mga to Tapos Dilima, unang takbo nito sa pagkasenador, bumuto ako niyan Pero ngayon, naku po. Di bali na, nakikita na po natin kung ano ang ginagawa nito. Pansariling interes lang. Lalo na tong kakampi niya na atat po talaga sila na ma-impeach si VP Sara Duterte. Isa pa to. Natatakot na ito Sobrang takot na ito dahil kapag magiging pangulo si VP Sara Duterte, malamang sa kulungan ito dadamputin. Baka sa kulungan ang bagsak nito. Yung niya sa kaso niya, pag si VP Sara Duterte maging pangulo, malamang matutuluyan ito Matutuluyan itong buhayin na to, sigurado. Hindi naman nanalo din ito, tumakbo pagka senador, kulilat din. Tapos sabihin nyo, taong bayan ang may kagustuhan na ma-impeach si Sara Duterte. O bakit hindi kayo nananalo nung tumakbo kayo bilang senador? Bakit natalo kayo? Bakit kulilat kayo? Di ba? Tapos dinadamay lang taong bayan na taong bayan daw may kagustuhan. Kung may kagustuhan ng taong bayan na may impeach si Sara Duterte, nananalo sana kayo sa impeachment dahil kayo ang talagang gigil na gigil. Lalong-lalo na to si Franz Castro, siya po nagumpisa diyan.
Siya po nag-upisa dyan, kaya nagkaroon ng impeachment dahil galit po yan kay Pangulong Rodrigo Duterte noon. Nag-aaway po sila kaya gustong gumanti yan. Kaya ayun, kinarma, hindi po nanalo. Kaya ngayon, atat na atat dahil pagdating sa July, wala na pong katungkulan to, hindi na po congressman ito. Dahil talo po siya bilang senador. So kayo mga kababayan, ano pong masasabi niyo dito o ano pong mga comment niyo po dito sa mga pahayag ng mga atat na mapaalis si VP Sara Duterte o ma-impeach si VP Sara Duterte para hindi na po makakatakbo sa 2028 presidential election. I-share nyo po at pakilike na po ng video mga kababayan para malaman po ng mga kababayan natin, mga ano dyan, mga DDS dyan na ito yung mga atat na tao na pagdating pala sa dulo ay mabibigo lang, iyak din naman pala itong mga to pagdating sa dulo. Malapit na pong madismiss ang impeachment ni VP Sara Duterte dahil andyan na po, naghahain na po si Senador Bato de la Rosa. Pagbutuhan na yan, sigurado dismiss yan. At itong mga to, bigo at iyak itong mga to. Huwag sana kalimutan ng mga kababayan, mag-like at paki-comment po at paki-share na lang po ng video natin. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, paki-subscribe na rin po at maraming salamat po sa suporta nyo, lalo-lalo na yung mga nag-subscribe sa akin. Ingat po kayo. God bless po sa inyong lahat.